Ang Tam Luang Cave Rescue. Isipin mong natrap ka sa isang kuweba at unti-unting tumataas ang tubig at walang ibang paraan para makalabas dahil pinasok na din ng tubig ang kuweba. Ito ang eksaktong sitwasyon na hinarap ng 12 batang lalaki at ng kanilang assistant coach. Pero bakit napakahirap ng rescue mission na ito? Anong ginawa ng mga rescuers at bakit kinailangan pa ng tulong mula sa iba't ibang panig ng mundo? June 23, 2018, ang mga batang players ng Wild Boars Football Club ay katatapos lang mag-train kagaya ng lagi nilang ginagawa. Ang Wild Boars ay binubuo ng 12 na players na nasa 11 to 16 years old ang mga edad. Ang kanilang head coach, si Noparat Kantawong, ay nagpasya ng umuwi pagkatapos ng practice para maghanda sa nalalapit nilang laban. Lumipas ang ilang oras at nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan na tila nagpapahiwatig ng paparating na problema. Maya-maya pa, habang nagpapahinga, sinilip niya ang kanyang cellphone at laking gulat niya nang makita ang 20 missed calls mula sa mga magulang ng mga bata. Bigla siyang kinabahan, kaya agad niyang sinubukang tawagan ng mga players isa-isa, pati na rin ang assistant coach na kasama nila. Sa bawat tawag na hindi sinasagot, lalong lumalaki ang kaba ni Coach Noparat, hanggang sa wakas, natawagan niya si Seong Paul, isa sa mga players ng team. Si Seong Paul ay sinundo ng kanyang nanay pagkatapos ng practice at ayon sa kanya, ang ibang players kasama ang kanilang assistant coach ay nagpasyang magbike papuntang Tam Luang Cave para i-explore ito. Dito natakot ang head coach dahil 7 PM na ng mga oras na iyon. Dali-dali siyang pumunta sa Tam Luang Cave at dito na nga niya nadiskubre ang isang mapanganib na sitwasyon. Isang bagay ang malinaw. Nasa loob pa ng kuweba ang team niya dahil nasa labas ng kuweba ang mga bike nila at malakas na daloy ng tubig ang umaagos paloob sa kuweba. Imposibleng makalabas ang sino mang pumasok sa loob ng kuweba dahil baha na ito sa loob. Sa kabila ng panic, tinawagan agad ng coach ang Thai police at sa kanilang pag-iimbestiga, nakita nila sa loob ng kuweba ang ilang backpacks at mga gamit ng mga bata. Pero dahil sa lakas ng ulan at matinding current ng tubig, imposibleng masuyod ang loob ng kuweba. Lumilitaw na pagpasok ng mga bata sa loob ng kuweba, saka nagsimulang umulan ng malakas. Nag-set up din ng crisis management team sa lugar para mas maging mabilis ang coordination sa pag-rescue sa mga natrap sa loob ng kuweba. Inisip ng mga rescuers na palipasin ang ulan bago ituloy ang pag-rescue sa mga bata. Pero habang tumatagal at lumilipas ang mahabang oras, nare-realize nila na hindi iyon ang tamang gawin dahil siguradong mauubos na ang supply ng pagkain at oxygen ng mga natrap sa loob ng kuweba pagkalipas ng monsoon season. Kinabukasan, June 24, patuloy na sinusubukang i-explore ng mga rescuers ang kuweba pero napilitan ng mga rescuers na ihinto muna ang search and retrieval operations nila dahil patuloy na tumataas ang level ng tubig sa loob ng kuweba. Dito hiningi na ng Thai rescuers ang tulong ng Thai Navy SEALs at iba pang emergency services. June 25 nang dumating ang elite force ng Thai Navy SEALs. Pero kahit ang mga veteranong Thai Navy SEALs ay bigong manavigate ang mga passages ng kuweba na lubog na sa tubig. Dito, naglatag na din ng mga tubo para makatulong sa pagpump ng tubig palabas ng kuweba. Nang tila wala ng pag-asa na ma-rescue ang mga bata, siya namang pagdating ni Vernon Unsworth at siya ang magpaplano ng tila imposible para maligtas sa mga natrap sa loob ng kuweba. Sino nga ba si Vernon Unsworth? Siya ay isang expert cave diver mula sa Britain. Gumugol siya ng 6 na taon sa pag-e-explore ng Tam Luang Cave at kada sulok ng kuweba. Ang network ng tunnels at chambers nito ay kabisado niya. Sa katunayan, nakagawa na siya ng mapa ng buong kuweba mismo. Saktong plano niyang i-explore ulit ang Tam Luang Cave nang tawagan siya ng Thai authorities para hingin ang kanyang tulong at kasanayan sa cave diving. Gamit ang kanyang mapa, natansya niya na nasa Pattaya Beach ang mga natrap sa kuweba. Ang kaalamang ito ay isa sa mga malaking contribution para maging mabilis ang pag-rescue sa mga natrap sa loob. At sa rescue operation ay present si Unsworth. Kitang-kita ang dedikasyon niyang mahanap at maligtas ang Wild Boar team. At dahil nga sa kabisado niya ang kuweba,
Dahil sa masamang panahon, alam ni Unsworth na hindi magiging madali ang rescue mission pero kailangang gawin kaagad kung gusto nilang may abutang survivors. Kaya kailangan niya ng karagdagang tulong. Dito ay sinabihan niya ang Thai government na kausapin ang British Cave Rescue Council na kaagad namang tumugon at kanilang pinadala ang 3 cave diving experts na sina John Volanthen, Rick Staten at Robert Harper. Si John Volanthen ay nagsimulang maging cave explorer sa edad na 14 at ilang beses na siyang napasama sa cave rescue missions sa buong mundo. Siya ay miyembro ng Cave Rescue Organization at British Caving Association. Si Rick Staten naman ay isang retired na bombero at kilala bilang isa sa mga leading cave divers sa buong mundo. Habang si Robert Harper na isang veterinary surgeon ay mahigit 4 na dekada nang nag-e-explore ng mga kuweba sa buong mundo. Kasabay nito, umani ng international attention ang Tam Luang Cave Rescue at maraming nagboluntaryo na tumulong tulad ng isang team ng open water divers, ang United States Air Force Team, Australian Federal Police Specialist Response Group, at Chinese divers mula sa Beijing Peaceland Foundation. Si Unsworth ang utak ng rescue operations at noong July 1, 2018, sinimulan ni Volanthen at Stanton ang paggalugad sa kuweba gamit ang kanilang advanced diving gears. Dito ay nag-set up sila sa Chamber 3 ng kuweba para gawing base camp at maging well-coordinated ang rescue operation at madaling ma-access sa mga equipment at supplies. Talagang hamon ang kanilang paghahanap sa wild boar team dahil ang ilang lagusan ay 3 feet lang ang lapad at 2 feet ang taas. Dagdagan pa ang zero visibility ng tubig sa ilang bahagi ng kuweba dahil sa sobrang putik. Sa mga oras na ito ay patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Patuloy ang pagragasa ng tubig sa loob ng kuweba. Patuloy ang pagtaas ng level ng tubig kahit ito ay pinapump palabas. Unti-unti na ding bumabagsak ang oxygen level sa kuweba dahil dito. Ang sunod-sunod na dahilang ito ang nagpangyari sa rescue operations na tumigil. Nandun ang matinding kagustuhan ng lahat na i-locate at iligtas ang mga bata. Pero mahirap kalaban ang kalikasan. Ang lahat ay umaasa na gumanda ang panahon at kinabukasan, July 2, gumanda nga ang panahon. Muling nabuhayan ng pag-asa ang lahat. Dito ay sinimulan ulit ni Volanthen at Staten ang paggalugad sa kuweba papunta sa tinatayang lokasyon ng mga bata. Naglalatag sila ng mga tali bilang guideline habang papunta sa Pattaya Beach section ng kuweba. Ito ay mga 4 na kilometro mula sa entrance ng kuweba. Sa pagkakataong ito ay naubusan na ng tali si Volanthen pero patuloy pa din siyang lumangoy. At dito nga nakarinig si Volanthen ng boses ng mga tao. At pag-surface niya, nakita niya sa isang rock shelf ang 12 na bata kasama ang kanilang assistant coach. Ang discovery sa mga survivors ay naka-video at dali-daling ipinost ng Thai Navy SEAL sa Facebook. Ang balitang ito ay nagbigay ng matinding ligaya at pag-asa sa pamilya ng mga na-trap at syempre ng local at international community. Kinabukasan, July 3, ang natrap na grupo ay sinamahan ng 3 Thai Navy SEALs na miyembro ng 3rd Medical Battalion. Sinigurado nila na nasa maayos na kalagayan ang lahat ng natrap sa pamamagitan ng first aid at food supply. Bagamat lahat ay masaya na buhay pa ang Wild Boar Team, isang importanteng impormasyon ang magpapahirap sa rescue operations. Hindi marunong mag-dive ang mga bata, lalo na sa extreme condition ng mga lagusan ng kuweba dahil sa malakas na current ng tubig. Imposible ding turuan sila na mag-dive sa maikling panahon dahil pagod at matamlay na sila dahil kulang sila sa tulog. Nandyan din ang makitid na mga passages palabas ng kuweba. Nandun ang posibilidad na magka-panic attack ang mga bata dahil hindi naman sila sanay mag-dive. Para makatulong sa sitwasyon, naglatag ng tubo ang ibang mga rescuers para mapampalabas ang tubig sa loob ng kuweba at makabawas sa pag-apaw nito kahit papaano kasi patuloy pa rin ang pagulan ng mga panahong iyon. Isang option na naisip ng rescue teams ay mag-drill ng butas sa ibabaw ng kuweba papunta sa location ng mga na-trap. Naisip nilang gayahin ang rescue operation na ginawa ng mga na-trap na minero sa Chile. Kaso 1 kilometro ang kailangan nilang i-drill at ang kuweba ay gawa sa solid rock. Hindi rin 100% na maisasakto ang butas sa location ng mga na-trap. Ang isa pang naisip na solusyon
ay hintaying matapos ang tag-ulan habang regular na sinusuplayan ng pagkain at iba pang pangangailangan ang mga na-trap. Pero aabutin pa iyon ng halos 5 buwan at posibleng depleted na ang oxygen sa loob ng kuweba pag nagkataon. Wala na ba talagang pag-asa? Wala na bang paraan? Yan ang tanong ng mga rescuers sa kanilang isip. Hanggang sa isang plano ang nabuo na maganda bilang ideya pero tila imposibleng gawing realidad. Ano yun? Suotan ng wetsuit ang mga na-trap, isedate o patulugin, lagyan ng specialized diving mask at aakayin palabas ng kuweba ng ibang mga divers. Ang nagsuggest ng ideya ay sina Dr. Richard Harris, isang Australian anesthetist at cave diver, at ibang British divers tulad nina Stanton at Volenthon. Pero sa bandang huli ay umatras siyang gawin ito dahil para sa kanya, hindi makatotohanan ang ideya. Pero dahil kalaban nila ang oras at wala nang ibang realistic na rescue plan, pumayag na din si Dr. Harris. Sinabi sa kanya ng ibang rescuers na mas gugustuhin nila na subukan ang ideya niya kaysa hayaang mamatay na lang ang mga na-trap sa kuweba. Kaya sinimulan na nilang gawin ang mahirap na rescue mission. Bawat isa ay nakasuot ng wetsuit at 2 beses tinurukan ng pampatulog ni Dr. Harris. Sinuotan sila ng special diving masks na tumatakip sa buong mukha nila. Ang mask na ito ay may positive pressure para hindi pasukin ng tubig ang loob ng mask. Nakatali ang mga kamay ng mga bata sa likuran nila at ang mga oxygen tank nila ay nakalagay sa ibabaw ng dibdib nila. At ang mga bata ay nakatali sa mga divers. Kung ikaw ang diver na nag-aakay sa mga bata, talagang kakabahan ka dahil sa iyo nakasalalay ang buhay nila. Sa mga bahagi ng kuweba na pwedeng lakarin, inilipat sa stretcher ang mga bata, papunta sa susunod na diving location. Hindi sapat ang sedative na binigay sa mga bata, kaya ang mga divers ay nag-a-administer sa mga bata ng pampatulog sa kalagitnaan ng transportation. At nangyari ang imposible. Nailabas ng kuweba ang 4 na bata. Sa ikalawang araw ng rescue operations, July 9, 2018, na-rescue ulit ang sumunod na 4 na bata. Isa na namang tagumpay. July 10, 2018, ikatlong araw ng rescue mission at excited na ang lahat na makita ang huling 4 na bata at ang kanilang assistant coach. Pero may problema. Hindi kasya ang specialized diving mask sa isa sa mga bata kahit anong gawin ng mga divers. Dumudulas sa mukha ng bata ang mask dahil masyado itong malaki. Dito, napilitan silang gamitin ang isang recreational diving mask na pangbata. Pero dahil sa sitwasyon, hindi ito praktikal gamitin at dumudulas din ito sa mukha ng bata. Kaya tinali ng rescue team sa mukha ng bata ang mask na ito sa pinakamabuting paraan na magagawa nila at umasang hindi ito matatanggal. At sinimulang i-transport ang mga bata. Sobrang nakaka-tense ang sitwasyon hanggang sa makita ng lahat na lumabas mula sa kuweba ang huling grupo ng mga bata at ang kanilang assistant coach. Isa itong tagumpay, nagawang posible at tila imposible sa umpisa. Tinatayang halos 10,000 na tao ang tumulong sa Tam Luang Cave Rescue. Kasama dito ang mahigit 100 divers, mga representatives mula sa 100 government agencies, 900 na mga pulis, at 2,000 na mga sundalo at maraming volunteers. Ang mga residente ng Chiang Rai Province ay nagboluntaryo din na magluto, maglinis at iba pa para sa mga rescue workers at pamilya ng mga na-trap sa kuweba. Ang mga lokal na paaralan ay nag-donate din ng pera sa mga magulang na wild boar team dahil kailangan nilang tumigil sa pagtatrabaho. Sa kabila ng matagumpay na rescue mission, 3 rescuers ang binawian ng buhay sa rescue mission. Sa kabuuan, kahit sobrang hirap at parang imposible ang rescue mission na ito, ang Tam Luang Cave Rescue ay naging isa sa pinakatumatak na rescue operations sa kasaysayan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.